Musika. Amara, nasa kritikal na kalagayan ng iyong ama, at nais kanyang umuwi agad upang bantayan ang kumpanya. Natigilan ng dalaga sa paghahalo ng fishbowl nang marinig ang pamilyar na tinig ng kanyang malapit na kasambahay. Sandali niyang binitawan ang ginagawa, at may halong kaba at pagtataka, mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang maliit ngunit maayos na apartment. Ano po iyon? Muling tanong ng dalaga, na halatang naguguluhan. Amara, gusto kang makita ng iyong ama. Hinihiling niya na umuwi ka na, mahinahong saad ni Maricel habang tinitingnan siya ng may halong awa at pag-aalala. Napalunok si Amara, tila nag-aalangan. Akala ko po ba inaalagaan siya ng maayos ng bago niyang asawa? Ano po ba ang nangyari? Huminga ng malalim si Maricel at tumingin ng diretso kay Amara. Iya, wala akong tiwala sa babaeng iyon. Pakiramdam ko, may hindi tama sa mga ginagawa niya. Kaya sana, umuwi ka na. Hindi ako mapalagay na wala ka rito. Kailangan ka ng iyong ama. Saglit na tumingin si Amara sa dingding, malamig at tila nag-iisip ng malalim. Pag-iisipan ko po, sagot niya, na may halong pag-aalinlangan. Bumantong hininga si Amara habang pinagmamasdan ang mga suki na abala sa pagbili sa kanyang tindahan. Huminga siya ng malalim at muling tumingin sa larawan ng kanyang ama na nakapatong sa isang simpleng frame. Tumatanda na ito, at alam niyang kung hindi siya uuwi, baka wala na siyang maabyutan. Ang bigat ng sitwasyon ay unti-unting bumalat sa kanyang puso. Oh, mukhang ang bigat ng iniisip mo dyan puna ni Jasmine, isa sa kanyang malapit na kaibigan, habang kumukuha ng kwek-kwek mula sa kanyang mesa. Kailangan ko na kasing umuwi, sagot ni Amara, pilit na ngumiti upang itago ang kanyang alalahanin. Tungkol ba ito sa daddy mo? Tanong ni Jasmine habang ngumunguya ng kwek-kwek. Tumango si Amara bilang sagot. Kailangan ko nang umuwi, baka wala na akong maabyutan sa mansyon, dagdag niya, na may bahid ng lungkot. Habang abala siya sa trabaho, hindi maiwasang lumipad ang kanyang isip sa kalagayan ng kanyang ama. Ang pag-aalala ay nagdulot ng inis sa kanya. Alam niyang simple na ang kanyang buhay ngayon, at ayaw na niyang bumalik sa magulong mundo ng karangyan. Mas pinili niyang magtinda ng fishbowl kaysa alagaan ang perang iniwan ng kanyang ina. Hello, Carmela. Bakit po kayo tumawag? Tanong ni Amara nang sagutin ang tawag ng kanyang sekretarya. Kailangan ko ng kotse. Alam mo naman ang address ng bahay ko, hindi ba? Uuwi ako ng mansyon, diretsyong sabi ni Amara, na may kasiguraduhan sa kanyang boses. Saglit na natahimik ang nasa kabilang linya bago sumagot. Sige po, ipapahanda ko kaagad. Salamat, pero huwag mo nang ipaalam kay daddy na uuwi ako, dagdag ng dalaga, na tila may iniisip na plano. Matapos ang tawag, maingat niyang hinanda ang kanyang mga gamit at nagsuot ng isang formal ngunit simpleng damit. Nang marinig niya ang busina ng kotse sa labas, marahan siyang naglakad palabas at dumiretso sa sasakyan. Habang nasa loob, huminga siya ng malalim at bahagyang umiling. Masaya po ako na uuwi ka na ulit, bati ni Rafael, ang kanyang driver at pinagkakatiwalaang kaibigan. Hindi nga ako masaya na uuwi, sagot ni Amara, na may bahagyang ngiti sa labi. Natawa si Rafael. Hindi ka pa rin nagbabago. Pilosopo ka pa rin at madaldal. Napailing si Amara at ibinaling ang tingin sa mga gusali sa labas ng bintana. Oo, mayaman siya, ngunit simula nang mawala ang kanyang ina, tila nawala rin ang kanyang direksyon sa buhay. Kinailangan niyang magpakatatag, ngunit ang ideya na may ibang babae sa buhay ng kanyang ama ay hindi niya matanggap, lalo na ngayong nasa kritikal na kalagayan ito. Nandito na po tayo, saad ni Rafael habang maingat na ipinarada ang sasakyan. Tinapak ni Amara ang balikat ng lalaki bago bumaba. Pakisabi sa kumpanya na babalik ako, pero hindi bilang anak ni Benedicto, kundi bilang isang empleyado, madiing sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael sa kanyang narinig. Pero ma'am, ngumiti si Amara, ngunit bakas sa kanyang mukha ang determinasyon. Gusto kong malaman ang tunay na nangyayari. Hindi tatawag si Manang kung walang mabigat na dahilan. Ikaw na ang bahala, Rafael. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. Pagpasok sa mansyon, agad niyang nakita ang kanyang ama na nakahiga sa kama, may kasamang doktor na abala sa pag-aasikaso rito. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at tila gulat pa itong makita siya. Umirap si Amara ngunit agad na umupo sa tabi ng kanyang ama. Anong nangyari sa'yo, Dad? Tanong niya, halatang may halong pag-aalala sa kanyang boses.
Umuwi ka, sagot ni Benedicto, kasabay ng isang mahina ngunit masayang ngiti. Malakas ka pa noong iniwan kita, Dad. Anong nangyari at tila nanghihina ang katawan mo ngayon? May bahid ng galit ngunit halatang nag-aalala ang boses ni Amara habang nakatitig sa kanyang ama. Huminga ng malalim ang matandang lalaki bago sumagot. Ayos lang ako, anak. Nagtrabaho lang ako ng sunod-sunod. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Mabuti naman at naisipan mong umuwi dito. Napangisi si Amara, ngunit bakas sa kanyang mukha ang lungkot at pag-aalinlangan. May choice pa ba ako, Dad? Sagot niya, pilit na pinipigilan ang emosyon. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, napansin niya ang mga pagbabago sa katawan nito. Ang dating matikas na tindig ay napalitan ng panghihina, at ang mga mata nito ay tila nawalan ng sigla. Honey, handa na ang gamot, biglang sambit ni Valerie, na siyang ikinagulat ni Amara. Napalingon siya sa direksyon ng babae at bahagyang napataas ang kilay. Nandito ka pala, malamig na sabi ni Amara. Umuwi ka rin. Nakikita mo naman, sagot ni Valerie, na may pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Saglit na tinignan ni Amara ang hawak ng babae. Gamot ba yan ni Dad? Tanong niya, na halatang may pagdududa sa boses. Napalunok si Valerie, ngunit pilit na ngumiti. Oo, ito ang iniutos ng doktor para sa kanya. Hindi kumbinsido si Amara. Umatras siya ng bahagya at muling tinitigan ng kanyang ama, na ngayon ay malamig na nakatingin kay Valerie. Lumapit ang babae upang ibigay ang gamot, ngunit noon lamang napansin ni Amara ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang ama, parang may pinipigilan itong sabihin. Habang inihahanda ni Valerie ang gamot, napansin ni Amara ang bahagyang sakit na naramdaman ng kanyang ama nang matapos itong turukan ni Lorena, ang nurse na nag-aalaga rito. Ang tagpong iyon ay nagdala ng kuryosidad at pag-aalala kay Amara. Sigurado ka ba na yan ang gamot niya? Tanong ni Amara, na mas naging seryoso ang tono. Oo naman, sagot ni Lorena. Ito ang palaging binibigay sa kanya bago siya matulog. Hindi mo kasi alam dahil wala ka rito. Tinitigan ni Amara ang kanyang stepmother habang inaayos nito ang kumot ng kanyang ama. Hindi siya kumbinsido, at mas lalong hindi siya kampante. Napansin niya ang tila disgusto sa mga mata ng kanyang ama habang ginagamot ito. Ang kakaibang kilos ni Valerie ay nagdagdag pa sa kanyang pagdududa. Habang tinutulak ni Lorena ang wheelchair ng kanyang ama palabas ng kwarto, tahimik na pinagmasdan ni Amara ang tagpo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinoproseso ang lahat ng kanyang nakikita. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, pinilit niyang magpakatatag. Babalik ka ba sa kumpanya, Amara? O panandalian ka lang dito? Tanong ni Benedicto habang nakatingin sa kanyang anak. Babalik ako sa kumpanya, Dad. At dito na rin sa mansyon, sagot ni Amara, na puno ng determinasyon. Bakit mo po natanong? Kinuha niya ang kutsara at maingat na hinalo ang sabaw na inihanda ng kanilang kasambahay. Tahimik niyang pinag-isipan ang sitwasyon, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Masaya lang ako, anak. Sa wakas, nakabalik ka na. Bukod kasi kay Lorena na nagbabantay ng kumpanya, nandoon rin ang kanyang anak, sagot ng kanyang ama, na may bahagyang ngiti. Nagulat si Amara sa narinig. Ano po? Tanong niya, na tila hindi makapaniwala. Pakiramdam niya ay nabingi siya sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na ipapasa ng kanyang ama ang kumpanya na pinaghirapan ng kanyang ina sa isang babaeng basta na lang nakilala nito. Si Lorena ang nagmamanage sa kumpanya, at siya rin ang tumutulong sa akin kasama si Rafael, dagdag ni Benedicto. Seryoso ka ba, Dad? Tanong ni Amara, na ngayon ay halatang naiinis. Bakit? May problema ka ba doon, Amara? Tanong ni Lorena, na halatang hindi nagustuhan ang tono ng dalaga. Oo, diretsong sagot ni Amara, na may matalim na tingin sa babae. Hindi niya maalala na pumayag siya na si Lorena ang mag-manage ng kumpanya ng kanilang pamilya. Lalo pat wala itong karanasan sa negosyo, at higit sa lahat, ito ang kumpanyang itinaguyod ng kanyang yumaong ina. Hindi ako pumayag na siya ang mag-manage ng kumpanya, lalo na't wala naman siyang alam sa paggawa ng wine. Ngayon, hindi ko inaasahan na papayagan mo ang isang katulad niya na walang karanasan ang mag-handle ng kumpanya pa ng mommy ko, madiing saad ni Amara, na halos hindi makapaniwala. Anong problema mo doon, Iya? Tinutulungan ko ang ama mo dahil may sakit siya. Pinag-aaralan ko lahat ng kailangang gawin. Ngayon,
Huwag mo akong insultuhan dahil wala ka naman dito noong nagkasakit ang ama mo. Ako ang tumulong sa kanya noong nagrebelde ka, galit na sagot ni Lorena. Hindi natinag si Amara, pero hindi mababago na hindi ikaw ang dapat humawak ng kumpanya, kundi ako o ang kapatid kong si Isagani. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hamina ng husto si Dad. Noong iniwan ko siya dito, malakas siya, sanggal ng dalaga. Tumawa si Lorena, ngunit halatang pilit. Asawa ako ng daddy mo. Dapat lang na may share ako sa kumpanya dahil naghihirap rin naman ako para dito. Hindi ako papayag. Mariing tinitigan ni Amara ang kanyang ama, na ngayoy tahimik na nakaupo at tila walang balak sumagot. Ang mga mata nito ay nagmamasid lamang, para bang may gusto itong ipahiwatig ngunit hindi kayang sabihin. Babalik ako, Dad. Hindi ako papayag na ang babaeng iyon ang humawak ng kumpanya, madiing sabi ni Amara, bago tumayo ng biglaan. Galit siyang naglakad palabas ng mansyon, ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang bumaba mula sa isang kotse. Leandro, gulat niyang tawag, habang nanlaki ang kanyang mga mata. Wow, welcome back, sagot ng binata na may bahid ng sarkasmo, kasabay ng isang mapanuksong ngiti. Napairap si Amara sa kawalan at bumantong hininga ng malalim. Alam mo ba ang nangyayari dito sa mansyon? Bakit pumayag si Dad na gawin ang bagay na iyon? Tanong niya, halatang naiinis. Pinagalitan mo na naman ba siya? Gumawa ka na naman siguro ng gulo, sagot ni Leandro habang bahagyang nagtataas ng kilay, tila ng asar. Kakampi ba talaga kita? Inis na tanong ni Amara, habang nakakros ang mga braso. Napangisi si Leandro at tinitigan ang dalaga. Mula pa noong bata sila, aso't pusa na ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi niya maitatangging na-miss niya si Amara, kahit pa hindi niya ito ipapakita. Hindi ka pa rin nagbabago, natatawang sabi ni Leandro, habang umiiling. May alam ka ba sa nangyayari sa mansyon? Hindi ako komportable kay Lorena, seryosong saad ni Amara, habang diretsyong nakatingin sa kanya. Kaya nga ako nandito, sagot ni Leandro. Ako ang inutusan ng daddy mo na bantayan ng kumpanya habang wala ka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara, halatang naguguluhan. Huminga ng malalim si Leandro bago sumagot. Maraming nangyayari sa kumpanya na hindi alam ng daddy mo. Ako mismo ang nagsabi kay Manang Maricel na tawagan ka at sabihin na nasa kritikal na kalagayan ang daddy mo. Ngayon, kailangan mong bumalik, Amara. Tumahimik si Amara at tumingin sa loob ng mansyon. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula o kung ano ang dapat niyang unahin. Sa dami ng iniisip niya, parang ang bigat ng lahat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Kung papayag ka, tutulungan kita. Kailangan mong tulungan ang kumpanya, seryosong sabi ni Leandro. Sandaling natigilan si Amara, ngunit kalaunan ay tila may naisip siyang plano. Gusto kong maging empleyado ng kumpanya. Ha? Ano? Gulat na tanong ni Leandro, halatang hindi makapaniwala. Kung gusto kong makatulong sa kumpanya, kailangan kong malaman ang nangyayari sa bawat sulok nito. Lalo na't sinabi sa akin ni Dad na si Lorena ang humawak ng kumpanya. Hindi ako kampante na ibang tao ang humawak sa pinaghirapan ni Mommy, mariing paliwanag ni Amara. Sigurado ka ba na empleyado ang gusto mo? Ikaw ang anak ng presidente ng kumpanya, tanong ni Leandro, halatang nagdadalawang isip. Huwag nang matigas ang ulo mo, Leandro. Gusto mo ba talagang tulungan ako? Iritadong sagot ni Amara, sabay taas ng kilay. Natawa si Leandro at umiling. Hindi ka talaga mabiro. Umirap si Amara at tinapak ang balikat ng binata. Sige na, at may kailangan akong asikasuhin. Siguraduhin mo na hindi ito malalaman ni Lorena. Pagbisita sa puntod ng ina. Umalis si Amara at pumunta sa puntod ng kanyang ina. Nang makarating siya roon, napabuntong hininga siya at marahang inilagay ang dala niyang bulaklak sa lapida. Dahan-dahan niyang pinunasan ang pangalan ng kanyang ina habang tahimik na nagmumuni-muni. Hello, Ma, mahina niyang sambit, kasabay ng isang pilit na ngiti. Masaya akong makita ka ulit. Pasensya na, Maria. Hindi ako nakapunta noong huling lamay mo. Hindi ko lang talaga kinaya. Napatawa siya ng bahagya, ngunit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumingala upang pigilan ang pagpatak ng mga ito. Pero ngayon, babalik na po ako. Aalagaan ko si Daddy. Hindi na po ako aalis. Humiga si Amara sa damuhan at pinagmasdan ang maaliwalas na kalangitan. Napangiti siya,
Ngunit alam niyang sa kabila ng kanyang ngiti, may mabibigat na pagsubok ang kailangan niyang harapin. Lingid sa kanyang kaalaman, nakamasid pala sa kanya si Leandro mula sa malayo, habang nakasandal sa kanyang kotse. Bagong empleyado. Sa kanyang pagbabalik, pumasok si Amara bilang isang empleyado sa sariling kumpanya ng kanilang pamilya. Hindi siya nagpakilala bilang anak ng presidente, sa halip, tahimik siyang nagtrabaho upang malaman ang tunay na sitwasyon sa loob ng kumpanya. Habang naglalakad siya sa opisina suot ang formal na damit, hindi niya pinansin ang mga matang nakatuon sa kanya. Bago ka dito, hindi ba? Ibili mo kami ng kape, utos ng isang matabang babae na nakaupo sa cubicle. Bakit ko naman gagawin iyon? Tanong ni Amara, na halatang naiinis. Dahil newbie ka, sagot ng babae, na may halong pagmamataas. Kung nauuhaw pala kayo, bakit hindi kayo bumili? Malamig na tanong ni Amara. Nangunot ang noo ng matabang babae at hinawakan ang braso ni Amara. Nakangisi ito, tila natutuwa sa ideya ng pananakot. Bagong empleyado ka dito, kaya lahat ng gusto namin ay susundin mo. Ibibili mo kami ng kape o isusumbong ka namin sa nakakataas, banta nito. Binubuli nyo ang kapwa nyo empleyado para lang makuha ang gusto nyo. Napakagandang ehemplo, sarkastikong sagot ni Amara, habang nakatingin ng diretso sa babae. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang gusto ko ay bilhan mo kami ng kape. Kung ayaw mong masaktan, sanggal ng babae. Tumingin si Amara sa paligid. Napansin niyang lahat ng empleyado sa cubicle ay iwas ang tingin, tila takot na makialam. Hindi niya akalaing may ganitong sistema sa kumpanya na iniwan niya noon. At anong gagawin mo kapag hindi ako sumunod sa'yo? Kalmadong tanong ni Amara. Ngumisi ang babae at sumigaw, ipakita natin sa kanya kung ano ang kaya nating gawin, girls. Dalhin niyo siya sa banyo, sigaw ng matabang babae, ang boses nito'y malakas at puno ng awtoridad. Nanlaki ang mga mata ni Amara, at hindi niya namalayang nahigit niya ang kanyang hininga. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang malamig na tubig nang ilublob siya ng mga babae sa isang drum. Nang iangat nila ang kanyang ulo, habol na habol niya ang kanyang hininga, pakiramdam niya'y mawawalan siya ng malay anumang sandali. Sa pangalawang pagkakataon, nilublob ulit ng mga babae ang kanyang ulo. Nagpumigla si Amara, basang-basa at nanginginig sa galit. Ano ba? Sigaw niya habang pilit na inilalayo ang sarili mula sa mga kamay ng mga ito. Ngumisi ang matabang babae, tila natutuwa sa ginagawa nila. Gusto mong malaman kung ano ang ginagawa namin sa mga baguhan na hindi sumusunod? Tanong nito, ang tinig ay may halong panunuya. Pero hindi tamang ginagawa nyo, galit na sagot ni Amara, habang pilit na binabawi ang kontrol sa sitwasyon. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin ito? Wala ka nang pakialam pa doon, sigaw ng babae, sabay tulak muli kay Amara. Nagpumigla si Amara at buong lakas na nilabanan ang mga babae. Sa gitna ng kaguluhan, napunit ang kanyang damit, dahilan para mapa-atras siya. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang cellphone na nakatutok sa kanya, tila kinukunan ang nangyayari. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ito, dahilan para tumama ito sa pader ng banyo. What the? Bulalas ng matabang babae, halatang nagulat sa ginawa niya. Ngumiti si Amara, kahit basang-basa ang kanyang buhok at mukha. Deserve, maikli niyang sagot, puno ng tapang. Walang hiya ka, Amara, sigaw ng babae, ngunit bago pa ito makalapit muli, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng banyo. Anong nangyayari dito? Malalim at galit na tanong ni Leandro, na biglang pumasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ng mga babae, halatang natakot sa presensya ng binata. Sir, halos sabay-sabay na bulalas ng mga babae. Mabilis silang umatras, halatang hindi nila inaasahan ang pagdating ni Leandro. Agad na hinubad ni Leandro ang kanyang coat at isinuklob ito kay Amara. Huminga ng malalim si Amara habang pinagmamasdan ang mga babaeng empleyado, na tila mga pasang nahuli sa pagnanakaw ng pagkain. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Malamig na tanong ni Leandro, ang mga mata nito'y matalim na nakatingin sa kanila. Sir, nauutal na sagot ng matabang babae, halatang hindi alam ang isasagot. Get out, madiing utos ni Leandro, ang boses nito'y puno ng awtoridad. Pero sir, siya naman po ang. Sabi ko, umalis na kayo. Uulitin ko pa ba? Galit na sigaw ni Leandro, dahilan para magmadali ang mga babae sa paglabas ng banyo.
Naiwan si Amara at si Leandro sa loob, tahimik ngunit puno ng tensyon ang paligid. Hinubad ni Amara ang coat at agad itong piniga, ang tubig ay tumulo sa sahig. Ganito pala ang ginagawa nila sa mga bagong empleyado. Kaya naman pala nababalita na pangit ang trato ng mga tao dito, saad ni Amara, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Bakit mo hinayaan na mangyari iyon? Galit na tanong ni Leandro, halatang hindi matanggap ang nakita. Sa tingin mo, makakapalag ako. Ang lalaki nila, single ni Amara, sabay bukas ng polo long sleeve na suot niya, nabasang-basa na rin. Napatalikod agad si Leandro, halatang nagulat sa ginawa ng dalaga. Mabilis siyang napalunok at pilit na pinakalma ang sarili. Sinabi ko naman kasi sayo na huwag mong gawing empleyado ang sarili mo. Napapahamak ka patuloy, saad ni Leandro, halatang nag-aalala. Masyado kang concern. Parang dati, hinahayaan mo lang akong mabyuli ng kahit na sino, tugon ni Amara, habang inaayos ang kanyang suot. Pwede ka nang humarap, sabi niya matapos ayusin ang sarili. Dahan-daang humarap si Leandro at tinitigan si Amara, na ngayoy abala sa pagsusuklay ng kanyang basa pang buhok. Hindi niya maiwasang mapansin ang ganda ng dalaga. Maliit ang mukha nito, ang mga matay tila laging nag-aapoy ng determinasyon. Sa malapitan, mas lalo niyang napagtanto kung gaano kaganda si Amara. Anak ka ng boss ko, Amara. Malamang ay concern ako sa'yo, seryosong sabi ni Leandro. Isa pa, talaga bang hahayaan mo na sila? Kailangan kong makahanap ng ebidensya, Leandro. Isa sila sa mga gusto kong kausapin, at kung hindi sila madadaan sa pakiusap, gagawa ako ng paraan, sagot ni Amara, ang boses nito'y puno ng determinasyon. Binubuli ka nila, mariing sabi ni Leandro, halatang hindi matanggap ang sitwasyon. E ano naman ngayon, tanong ni Amara, sabay taas ng kilay. Maganda nga iyon para nalalaman ko talaga ang ugali nila. Natawa si Leandro, tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng dalaga. Hindi ka naman nababaliw, di ba? Nasa katinoan ka pa, malamang, biro niya. Hindi ako nababaliw, Leandro, sigaw ni Amara, sabay hampas sa braso ng binata. Napailing si Leandro, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Sabay silang lumabas ng banyo at mabilis na pumunta sa opisina ng ama ni Amara. Habang nakaupo sa sofa, malalim na nag-isip si Amara tungkol sa maling sistema sa kumpanya. Paano nakaligtas sa kanya ang mga ganitong klaseng tao? Tanong ni Amara, habang nakatingin sa kawalan. Ewan ko rin, sagot ni Leandro habang nakangiti. Sumandal siya sa lamesa. Ang tanging alam ko lang ay kasama niya ang kanyang anak. Napagbintangan si Isagani, tanong ng dalaga. Akala ko ba nasa Amerika siya? Umiling si Leandro. Oo, nasa Amerika siya, pero may dahilan yun. Napagbintangan ng kapatid mo. Hindi alam ng daddy mo dahil ayaw ng kapatid mo ng gulo. Nagtagis ang panga ni Amara at napalunok. Sa ilang taon niyang nawala at sa pag-aakalang nagbakasyon lang ang kapatid niya, hindi niya inaasahan na ganito ang magiging bungad sa kanyang pagbalik. Pauwiin mo ang kapatid ko, Leandro, utos ni Amara. Uuwi siya dahil sinabi ko. Tsaka tayo mag-usap tungkol sa mga nangyayari, sagot ng binata at kinuha ang cellphone. Gusto kong imbestigahan mo si Lorena, saad ni Amara. Gulat na napatingin sa kanya si Rafael na abala sa pakikinig. Tinitigan niya ng mabuti ang sekretaryo ng ama. Sa mga nakalipas na araw, pansin niya ang pagiging balisa nito. Pakiramdam ni Amara ay may tinatago ang lalaki sa kanya, at iyon ang kailangan niyang malaman. Bakit po, ma'am? May ginawa po ba siyang kasalanan? Tanong nito. May gusto lang akong malaman. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol ito sa kumpanya at kay dad, sagot ng dalaga. Sige po, gagawin ko. Ngumiti ang lalaki. Hinawakan ni Amara ang braso ng lalaki, dahilan para matigilan ito. Kung hindi mo gusto ang ginagawa mo, ngayon palang tigilan mo na. Hindi mo magugustuhan kapag ako ang nagalit. Sa ilang araw niyang bilang empleyado ng sarili nilang kumpanya, marami na siyang nakikita, hindi lang sa mga empleyado kundi pati na rin sa benta, produkto, at iba pang negosyante. Kaya naman inimbestigahan na rin niya, hindi lang sa kumpanya, pati na rin sa gamot na iniinom ng kanyang ama na dahilan ng paghina nito. Oh, kain ka muna, saad ni Leandro. Wow, natawa ang dalaga. Ayaw na ayaw mo talaga akong nagugutom. No. Napailing ang binata. Paborito mo ang luto niyan, sagot ni Leandro. Napangiti si Amara at agad na umupo.
Binuksan niya ang paper bag at tinignan si Leandro na abala sa pag-aasikaso sa kanya. Ngunit sandali siyang natigilan nang may mapagtanto. Ang tagal na rin pala nating magkakilala, no? Tanong ni Amara. Oo, magmula noong high school, sagot ng binata. Napatango ang dalaga. Wala pa ring nagbabago sa atin. Unless crush mo pa rin ako, saad ni Amara. Sandaling natigilan ng binata ngunit agad ding nakabawi. Wala nga talaga, sagot ni Leandro. Bakit ba kasi wala ka pang girlfriend? Tanong ni Amara. Hinihintay ka ba? Sagot ng binata. Secret na yun. Baka mainggit ka pa sa kanya. Ngumisi ang binata dahil alam nito na si Amara lang naman ang hinihintay niya. Napairap na lang sa kawalan si Amara, ngunit ang totoo ay na-miss niya talaga si Leandro kahit madalas silang mag-away. Huminga siya ng malalim at agad na tinapos ang pagkain dahil kung ano-ano na naman ang naiisip niya. Baka bumalik na naman ang pagkagusto niya sa binata na baka hindi siya gusto. Amara, tawag ni Lorena. Bakit ka nandito? Tanong ni Amara. Kailangan kong i-check ang mga nangyayari sa kumpanya, sagot ni Lorena. Tinitigan ni Amara ang babae. Bakit ka nandito? Ngumiti si Lorena. Ako ang naghahandle ng kumpanya at ako rin ang uma-attend ng mga meetings ng daddy mo. Masama ba na nandito ako? Hindi naman. Mukhang ang saya-saya mong pinangungunahan ng kumpanya habang wala ako. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Amara. Ngumiti ang dalaga. Siyempre, masaya. Isa pa, nagagawa ko ang mga bagay gamit ang pera namin, sagot ni Lorena. Natigilan ang babae at napatingin kay Amara. Alam niya na hindi maganda ang nandito si Lorena. Noon pa man, ramdam na ramdam niya ang gaspang ng ugali nito. Hindi nga niya alam kung bakit ito pa ang nagustuhan ng kanyang ama. May share ako sa kumpanya na ito. Noong wala ka, ang anak ko ang nagpakahirap para iangat ang kumpanya. Habang nagre-rebelde ka, ang anak ko naman ang nagsusumikap para mabantayan ang kumpanyang ito, sagot ni Lorena. Ngumisi si Amara. Ayan lang ba? Wala pa yan sa kalingkingan ng mga nagawa ko sa kumpanyang ito, Lorena. Pero alam mo, lumapit ang dalaga at ngumisi ng nakakaloko sa babae. Pakiramdam ko rin may tinatago ang kumpanyang ito. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Lorena. Natawa si Amara at umatras ng kaunti. Wala naman. Amoy na amoy ko lang ang masangsang mong pag-uugali, Lorena. Kung patago kang kumilos, ako hindi. Harap-harapan akong kikilos laban sa'yo. Napalunok ang babae at tinignan si Amara na nakatingin sa kanya ng matapang at may determinasyon. Bagay na kinatatakutan ni Lorena. Kinakalaban mo ako. Ako na stepmother mo, tanong nito. Hindi, sagot ng dalaga. Sinasabi ko lang ang mga dapat mong malaman. At dapat mong ingatan, Lorena. Kapag nalaman ko ang mga ginagawa mo. Anong gagawin mo? Galit na tanong nito. Ngumiti si Amara at bumantong hininga. Simple lang. Tinignan niya ang kanyang mga kuko at pinagmasdan ang stepmother. Sa kangkungan kayo titira ng anak mo. Naglakad ang dalaga at mabilis na pumunta sa kabilang gilid, ngunit tumigil siya dahil nagsalita ang stepmother niya. Sa tingin mo ba papayagan kitang gawin ang mga gusto mo? Magkakaalaman tayo, saad ni Lorena. Nilinggan niya ang babae. Good luck, kumaway si Amara at agad na napabuntong hininga. Nakita niya si Leandro sa hindi kalayuan at ang mga empleyado na masama ang tingin sa kanya dahil bantay sarado ang mga ito ng tauhan ng binata. Anong balita sa investigasyon? Tanong ni Amara. Wala pa rin. Maingat kumilos ang stepmother mo, sagot ni Leandro. Hindi ko siya kaano-ano. Manggilabot ka, sagot ni Amara. Umiirap ang dalaga. Inaalala ko si Rafael. Bakit? Tanong ni Leandro habang nangunot ang noo. Pakiramdam ko ay may tinatago siya sa akin, at yun ang kailangan kong malaman, saad ni Amara. Huminga ng malalim ang dalaga at napahawak sa kanyang ulo. Imbes na normal ang buhay niya at tahimik ang mundo niya, ito siya ngayon, nakikipagsapalaran kung sino ba ang traidor sa buhay nila. Okay ka lang? Tanong ni Leandro. Payakap nga sandali, saad ng dalaga. Tanong ng binata. Payakap ako, senggal ni Amara at agad na niyakap ang bewang ng binata. Nakakapagod ang araw na ito. Napakurap naman si Leandro at hindi makapaniwala na nakayakap sa kanya ang babaeng matagal na niyang gusto. Pakiramdam niya ay mababaliw siya at pinagdadasal na lang niya na hindi sana marinig ni Amara ang malakas na tibok ng puso niya. Amara, tawag ng binata. Bakit? Tanong ng dalaga.
Napalunok si Leandro at marahang tinapak ang balikat ng dalaga. Nandito lang ako. Natawa naman si Amara at napailing. Alam ko naman na lagi ka. Nandyan sa tabi ko kaya love na love kita, sabi ni Leandro. Napasinghap ang dalaga at natawa na lang sa sarili. Humigpit ang hawak ni Amara nang makitang ibinasura ni Rafael ang utos niya, at ngayon wala man lang isang investigasyon ang natapos. Huminga siya ng malalim at mabilis na tinignan si Leandro na nakatingin sa kanya. May tinatago talagang lalaking yun. O baka naman tinatakot siya, tanong ni Amara. Nasaan na si Kuya Isagani? Hindi natin alam ang rason. At kung gustuhin man natin na kausapin ang sekretarya ng daddy mo, kailangan nating alamin, saad ni Leandro. Nasa mansyon na siya at naghahanap na ng magaling na doktor. Huminga ng malalim ang dalaga. Kailangan ko na talagang alamin ang buong katotohanan dahil hanggat nakikita kong mahina si daddy, hindi ako magiging kampante. Sa sumunod na oras ay umuwi si Amara sa kanilang mansyon at nakita ang stepmother niyang may inuutos sa kasambahay. Napansin niya na naman ang gamot at ang syringe na ginagamit nito sa kanyang ama. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na hinaranggan ng kanyang stepmother na natigilan. Wala na ang nakakatandang kapatid dahil ito ang nag-aasikaso sa mga pinapagawa niya. Ako na ang magdadala kay daddy, sabi ni Amara. Ngumiti ang babae. Ako na ang magdadala sa kanya, iya. Gawain ko naman ito mula pa noon. Pero dahil nandito na ako na, sagot ni Amara at hinawakan ang tray. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak nito. Amara, ako na. Matagal kang nawala at ngayon ka lang nakabalik. Kaya mas mabuting ako na lang ang gagawa, sabi ni Lorena. May tinatago ka pa, hindi maiwasang magtanong ni Amara. Natigilan ang babae at napatingin sa kanya. Wala akong tinatago. Then ako ang gagawa, malakas niyang sagot at kinuha ang tray. Amara, sigaw ni Lorena. Dirdiretso ang lakad ng dalaga kahit pa nakasunod sa kanya si Lorena. Nang makarating siya sa kwarto, tinignan siya ng kasambahay. Tumango sila sa isa't isa at agad nitong hinaranggan si Lorena. Bitawan mo ako, manang, sigaw nito. Pasensya ka na, ma'am, pero kailangan kong gawin to, seryosong sagot ng matandang kasambahay. Ngumiti si Amara at agad na pumasok sa kwarto ng kanyang ama, saka nilock ang pinto. Nakita niya itong gising at gulat na makita siya. Dad, tawag ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Lorena? Tanong nito. Umupo ang dalaga sa dulo ng kama at pinagmasdan ng kanyang ama na ngayon ay mahina at kulang na sa timbang. Napalunok si Amara at hinawakan ang kamay ng ama, dahilan para matigilan ito. Aminin mo sa akin. Anong ginagawa ng babaeng yun sa'yo? Kalmadong tanong ni Amara. Sandaling natigilan ang matandang lalaki. Amara. Hindi ako bulag, Dad. Hindi ako kailanman naging bulag sa mga nangyayari dito, lalo na't nakikita kong nahihirapan ka, sabi ni Amara. Kaya sabihin mo sa akin, ang gamot ba na ito ang nagpapahina sa'yo? Nangingilid ang luha sa mga mata nito, dahilan para mapasinghap si Amara. Tama nga ang hinala niya. Napatingin sila sa pinto nang marinig ang malakas na katok, kaya napairap si Amara. Dad, hindi mo kailangang ipagtanggol ang babaeng yun. At mas lalong hindi mo kailangang pagtakpan ang babaeng yun. Anak mo ako, Dad. Ako dapat ang unang makakaalam sa mga nangyayari sa'yo. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa ng matandang lalaki. Napaawang ang labi ni Amara at nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang sunod-sunod na luha sa mga mata nito. Doon pa lang ay alam niya na kaagad ang nangyayari, at mas lalong nadurog ang puso niya nang ipakita nito ang bawat sugat gawa ng syringe. Matagal na ba niyang ginagawa to? Tanong ni Amara. Tumango ang matandang lalaki. Madalas ay kaming dalawa lang ang nandito. Ang mga tao ko, siya ang sinusunod. Wala akong magawa dahil nanghihina ako at mahina na ang katawan ko. Kaya sinabi ko kay Leandro na tawagan ka na pabalaykan. Nagtagis ang panga ni Amara at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napailing ang matandang lalaki. Ayoko nang guluhin ka dahil sabi mo gusto mo ng normal na buhay. Pero anak mo ako, Dad, tumaas ang boses ni Amara. May karapatan akong malaman lahat ng nangyayari sa'yo. Nang mabuksan ang pinto ay nagtagis lalo ang panga ng dalaga nang makita ang galit na galit si Lorena. Ngunit mas galit siya. Tumayo si Amara at magkakasunod na sampal ang ginawa niya sa babae. Gulat na gulat si Lorena.
Mas malakas na sampal ang ginawa niya sa huling pagkakataon kaya natamba ang babae. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Amara. Sobrang kapal ng mukha mo para manghimasok sa pamilya ko. Sobrang kapal ng mukha mo para abusuhin si Daddy. Anong problema mo? Sigaw ni Lorena. Alam ko na ang katotohanan, Lorena, sigaw ni Amara. Napatingin si Amara at nakita niyang natigilan ang babae. Sobrang sama ng ugali mo para abusuhin ang pamilya ko. Kaya pala hinang-hina si Daddy dahil dyan sa ginagawa mo. Kaya naman pala hindi niya kayang gumalaw dahil ikaw naman pala ang may kasalanan, galit na sabi ni Amara. Wala akong ginagawa sa kanya. Ginagawa ko lang ang tama, at sa tingin ko ay makakabuti para sa kanya, sagot ni Lorena. Ako lang naman ang kasama niya. Ako lang ang nag-iisang sinasamahan siya habang malungkot siya. Hindi na ngayon, saad ni Amara. Mula sa araw na ito, hindi ka nalalapit kay Daddy. Hindi mo na siya pwedeng hawakan o kapitan. Sino ka para pagbawalan ako? Tanong ni Lorena. Wala ka noong panahon na kailangan ka niya. Wala ka noong kailangan niya ng damay sa tuwing nami-miss ka niya. Kaya sabihin mo sa akin, karapat-dapat ka pa bang tawagin na anak? Ngumiti si Amara at lumapit sa babae. Nakita niya ang pag-atras nito hanggang huminto ito sa labas ng kwarto. Huminga ng malalim si Amara at matalim na tinitigan ng babae. Dahil sobra ang galit na nararamdaman niya, hindi niya mapigilan ang sarili. Wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo o sa kung anong ginawa mo para sa pamilyang to. Lalayo ka kay Daddy. At sa oras na malaman ko ang iba mong kalokohan, hindi lang yan ang gagawin ko, sabi ni Amara. Tinatakot mo ba ako? Tanong ni Lorena. Ngumisi ang dalaga. Hindi. Sinasabi ko lang kung saan ka pupulutin kapag nagkataon na malaman ang lahat ng baho mo. Nanlaki ang mga mata ng mga tao nang ipakilala si Amara bilang anak ng CEO ng kumpanya. Halos malaglag ang panga ng mga ito nang makita siyang naglalakad kasama ang kanyang ama na nakasakay sa wheelchair, kasama rin ang kanyang kapatid na seryoso at diretso ang tingin sa mga tao. Ah, anak siya ng CEO, gulat na tanong ng ilang empleyado. Totoo ba to? Tanong ng iba habang nanlalaki ang mga mata. Oh my God! Paano na tayo nito? Kabadong tanong ng isang babae na nakatingin kay Amara. Ngumisi ang dalaga at huminto nang makarating siya sa stage. Ang kanyang ama naman ay nasa tabi kasama ang sekretarya nito. Huminga ng malalim si Amara, mabilis na hinawakan ang mikropono, at nagsalita. Magandang gabi sa inyong lahat, ngumiti ang dalaga. Tama ang hinala ng ilan, at tama naman ang hula ng iba. Ako ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanya, at ako rin ang naging babaeng anak nito. Ako si Amara Alonso, anak ni Mr. and Mrs. Alonso. Nagpalakpakan ang lahat habang ang iba naman ay gulat pa rin. Hindi maiiwasan na mapangiti si Amara kay Leandro na nakataas ang kilay at tila nagyayabang ang tingin. Ay nalalayan siya nito sa pagbaba, at agad silang dumiretso sa mga businessman na naghihintay sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakabalik ka na. Matagal na panahon na rin, saad ng isang matandang lalaki. Naging abala lang po ako sa trabaho at naging abala sa personal na buhay. Pero ngayong nakabalik na ako, mas magiging maayos at kontrolado na ulit ang kumpanya, nakangiting sabi ni Amara. Sana nga ay maging maayos na. Lately, ang kumpanya ay parang hindi mahanap ang tamang balanse at tamang timpla dahil sa pabago-bagong gawain, hindi kagaya noong buhay pa ang iyong ina, sabi nito. Ngumiti si Amara at agad na nakipag-usap sa iba pang businessman. Ngunit nahagip ng kanyang mata si Lorena na may kausap. Tila nag-aaway ang mga ito habang nag-uusap, na mas lalong dumagdag sa kuryosidad ni Amara. Sino yung lalaki? Tanong niya kay Leandro. Si Jonathan. Ang hinihinala kong may koneksyon sa stepmother mo. Siya rin ang nakikita kong palagi niyang kasama, kaya naman nag-imbestiga ako, sagot nito. Anong nalaman mo? Tanong ng dalaga. Ngumiti ang binata. Siya ang nobyo ni Lorena. Natigilan ang dalaga at tinignan ang babae na ngayon ay hinawakan ang lalaki sa kamay, at agad silang lumabas. Nagkatinginan silang dalawa ni Leandro, at bago pa siya nito pigilan, mabilis siyang tumakbo palabas. Naabutan niya ang mga ito na naglalakad habang nag-uusap, kaya naman agad niyang hinayla si Leandro at nagtago sa likod ng kotse. Ginagawa ko ang lahat, okay. Sadyang kailangan kong maghinay-hinay dahil nandyan na si Amara. Hindi niya ako pinapalapit sa daddy niya, kaya naman hindi ko matuloy-tuloy ang plano laban sa kanila. Isa pa,
Pwede bang huwag kang sulpat ng sulpat? Paano kung may makakita sa'yo dito, ha? Galit na sabi ni Lorena. Ang tagal mong kumilos. Napakatagal ng impormasyon na gusto kong malaman. Ginagawa ko rin ang trabaho ko, at yun ay ang palitan ng bawat disenyo at bawat forma mula sa gawa nila. Nang sa gayon, tayo naman ang makilala, sagot ng lalaki. Hinawakan nito ang kamay ng babae. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Marami pa akong gagawin. Hindi ko pwedeng iwan ang matandang yun nang hindi ko nakukuha ang pera, saad ni Lorena. Nagtagis ang panga ni Amara at agad na kinuha na ng litrato ang dalawa habang nag-uusap. Mas lalong nanaig ang kagustuhan ng dalaga na palayasin si Lorena. Nang mawala ang lalaki, naiwan si Lorena na nakahawak sa ulo nito na parang may matinding problema. Problemado, nakangising tanong ni Amara. Natigilan ang babae at napatingin sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Lorena nang mapatingin siya kay Amara. Ah, anong ginagawa mo dito? Yan pala ang maduming sikreto mo, Lorena. Nakakadiri ka, nakangiwing sabi ng dalaga. Mali ang hinala mo. Hindi mo kailangang bigyan ng mali siya ang pag-uusap namin, sagot ni Lorena. Tsaka, bakit ka ba nandito? Natawa naman si Amara kaya natigilan si Lorena. Alam mo, kahit itanggi mo pa ang nakita namin, hindi magbabago ang katotohanan na masama ang intensyon mo sa pamilya ko. Oh, marami kaming hawak na ebidensya, Lorena, sabi ni Amara. Bakas ang gulat sa mga mata ng babae, at nakita ni Amara ang kaba sa ekspresyon nito, dahilan para lalo siyang mapangiti. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lorena at tumigil ilang hakbang lang ang layo sa babae. Kung si Daddy ay napipikat mo, ako. Hindi, iba ako sa kanya. Magpasalamat ka dahil hanggang ngayon, nandyan pa rin ang lahat ng gamit mo. Pero huwag kang mag-alala, Lorena, dahil malapit na. Ngumiti si Amara ng mapanlinlang. Malapit ka nang mawala sa mundo namin. Tigilan mo yang sinasabi mo, sigaw ni Lorena. Pasensya ka na, pero dahil bumalik na ako, hindi ako papayag na hindi ko mabibigyan ng hustisya ang ginagawa mo sa daddy ko. Hindi ako papayag na hindi mo maramdaman ang lamig sa loob ng kulungan habang nagmamakaawa ka na mapakawalan ka. Hindi ako papayag na basta na lang mapunta sa iyo ang lahat, dahil mas gusto ko na lumuhad ka hanggang sa magdugo ang mga tuhod mo, nakangiting sabi ni Amara. Iniwan niya si Lorena doon at agad na hinawakan ang braso ni Leandro. Pumasok agad sila sa loob. Dad, nakangiting tawag ni Amara. Ngumiti ang matandang lalaki. Anak, saan ka galing? May tinignan lang po akong malaking daga na nakapasok sa event natin, sabi ni Amara at hinawakan ang kamay ng ama. Bukas ay ipapadala kita sa ospital at tatawagan ko ang doktor mo. Magpapagaling ka dahil hindi mo pwedeng hindi makita ang anak mong nakasuot ng gown. Nangunot ang noo ng matanda. Magpapakasal ka. Wow, dalaga na, nangaasar na saad ni Isagani. Natawa naman si Amara at aksidenteng napatingin kay Leandro. Malay mo, Dad, sabi ni Amara na tila nagbibiro. Ipakilala mo sa akin ang batang yan, saad ng ama. Natawa na naman ang dalaga at agad na niyakap ang kanyang ama. Tinignan niya ang mga tao at napabuntong hininga dahil malapit nang matapos ang lahat. Rafael, mag-usap nga tayo, sabi ni Amara habang hinayla ang sekretarya ng kanyang ama na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya, pagkatapos nilang ihatid ang ama sa ospital. Ano bang nangyayari sa'yo? Akala ko ba mapagkakatiwalaan kita? Bakit tinihil mo ang investigasyon? Ang mga ebidensya ay nawala, sanggal ni Amara. Ma'am, kabadong sabi nito. Ano, hindi kita makita halos sa mansyon, at madalas lang kung mautusan ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Inis na tanong ng dalaga. Napayuko ang lalaki at agad na napalunok. Kaya naman napatingin si Amara sa kanya. Huminga ng malalim ang dalaga at hinawakan ang braso ng lalaki. Si Lorena ba? Tanong niya. Napaangat ang tingin ni Rafael at nanlaki ang mga mata. Ma'am, pinagbabantaan ka ba niya? Magsabi ka sa akin ng totoo, Rafael. Matagal ka nang nasa amin, kaya kilala na kita. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo, madiing sabi ni Amara. Napalunok ang lalaki at dahan-daang tumango. Pinagbabantaan po ako ni Ma'am Lorena na kung patuloy pa rin akong mangingialam, ay sasaktan niya ang pamilya ko. Ayoko pong mangyari yun, at mas lalong ayaw ko silang mapahamak, sagot nito. Napamura si Amara sa inis at agad na napairap. Tinignan niya si Rafael na nakatingin sa kanya.
Kaya naman tinapak niya ang braso nito at bumantong hininga. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, ngumiti si Amara. Pero gawin mo ang mga pinapagawa ko, at kitain mo ako sa mansyon. Imbitahan mo rin ang mga kapatid ni Mommy at ilang mga kamag-anak. Sa likod ng kanilang bahay, naghanda si Amara para sa isang malaking salo-salo. Sinuot ng dalaga ang kanyang itim na dress at inayos ang nakatali niyang buhok. Ngumisi siya at marahang lumabas, diretso sa ibaba. Wow, nakangiting sabi ni Leandro. Ganda ko ba? Ngumisi ang dalaga. Natawa naman ang binata at hinawakan ang kamay ni Amara, saka marahang iniikot ang dalaga. Napakaganda, saad nito. Nasa labas na ba ang lahat? Tanong ni Amara. Tumango ang binata. Ikaw na lang ang hinihintay nila. Sabay silang lumabas, at agad na napangiti ang dalaga nang makita na kumpleto ang lahat. Huminga siya ng malalim, kumuha ng wine glass, at nagsalin habang nakatingin sa mga tao. Anong meron, Iya? Tanong ng kapatid ng kanyang ina. Bakit kailangan naming pumunta dito? Nasaan ang daddy mo? Nasa ospital po, tita. Masama ang pakiramdam niya at kailangang gamutin ng mabuti, sagot ni Amara. Ano bang meron sa meeting na to? Mahalaga bang pag-usapan? Tanong ng kanyang pinsan. Sobrang mahalaga, ngumiti si Amara. Nandito na lang naman tayo. Sisimulan ko na ang usapan na ito tungkol sa ating pamilya. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na tinignan si Lorena, na taas noo at nakatingin sa kanya. Ngumiti si Amara at mabilisang nilabas ang mga dokumento na nagsisilbing ebidensya nila ni Leandro. Una sa lahat, ang dokumento na nasa lamesa ang nagpapatunay na ang kumpanya ay nasa ilalim ng isang hindi balanseng pamumuno. Magmula nang magkaroon ng bagong babae si Daddy, ito na ang nag-asikaso. Pero napakaraming butas kaming nakita ni Leandro, saad ni Amara. Ano naman yun? Nagtatakang tanong ng kapatid ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Amara. Nawawala ang ilang design na ginawa ni Mommy, maging ang mga formula ay wala rin. Nasira rin ang malaking farm na ginagamit para gumawa ng wine na gawa sa prutas. Nawawala rin ang ibang bote at pinalitan ng mas murang klase, pati na ang brand ng mga wines. Nanlaki ang mga mata nilang lahat. Hindi lang yun. Nawawala rin ang ilang pera at napunta sa isang account. Napunta rin ang ibang branch sa isang tao at binenta sa murang halaga. Naging basura ang brand ng wines dahil sa mababang kalidad at hindi maayos na paggawa nito, napailing si Amara. Tahimik ang lahat, ngunit ang mga mata ni Amara ay nakatuon kay Lorena, na napalunok habang ang tingin ng lahat ay nasa kanya. Hindi pa tapos si Amara. Panghuli, nagkasakit si Daddy dahil maling gamot ang binibigay sa kanya. Iniwan kong malakas si Daddy, pero noong umuwi ako dito, hinang-hina na siya at halos hindi na lumabas ng kwarto, dagdag ni Amara. Huminga ng malalim ang dalaga. Si Lorena, siya ang may gawa ng lahat ng ito. Gulat na tanong ni Isagani. Hindi totoo yan, sigaw ni Lorena bilang depensa. Totoo ang lahat ng sinasabi ko, Lorena. Ikaw lang naman ang nandito sa mansyon sa loob ng maraming taon. Ikaw lang ang kasama ni Daddy sa mga nakalipas na taon. Ngayon, anong ginawa mo sa pamilya ko? Sanggal ni Amara. Wala akong ginagawa sa pamilya mo. Bakit hindi mo tanungin si Rafael? Ngumiti si Lorena. Palagi siyang kasama ko sa tuwing inaasikaso ko ang negosyo. Siya din ang witness ko sa lahat. Kaya bakit hindi natin tanungin ang lalaki? Natigilan si Amara at napatingin kay Rafael, na nasa gilid at nakaupo. Napatingin ang lahat sa kanya, umaasa ang dalaga na magsasabi ito ng totoo. Tinignan ni Rafael ang dalaga at ngumiti. Totoo ang mga sinasabi ni Ma'am Amara. Si Ma'am Lorena ang may gawa ng lahat. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sigaw ni Lorena. Ikaw ang may kasalanan kung bakit mahina si Sir, kung bakit muntik nang bumagsak ang kumpanya, at kung bakit paulit-ulit na nalulugi ang kumpanya. Naging dahilan ka para mawala ang lahat ng pinaghirapan ni Sir, saad ni Rafael. Napangiti si Amara, at agad na nagkagulo ang buong lamesa. Nagsimula ring magkasagutan ang mga kapatid ng kanyang ina at si Lorena. Hinawakan ni Leandro ang kanyang braso upang ilayo siya, lalo na't parating na ang mga pulis. Wala akong kasalanan. Tigilan nyo. Bitawan nyo nga ako, sigaw ni Lorena. Mabubulok ka sa kulungan. Hindi kami papayag na hindi mo pagbabayaran ang lahat ng ginawa mo sa amin at sa pinaghirapan ng kapatid ko, sigaw ng kapatid ng kanyang ina. Pinapaikot lang kayo ng batang yan.
Hindi totoo ang mga sinasabi niya, sigaw ni Lorena. Si Amara ang pamangkin namin. Siya lang ang pinagkakatiwalaan namin, malamig na sabi ng kambal ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Amara at agad na niyakap si Leandro, na hinaplos ang kanyang balikat. Sa wakas, tapos na. Sa wakas, wala na akong problema pa, saad ng dalaga. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Natigilan si Amara nang makitang nag-eskandalo si Lorena sa labas ng kanilang bahay, kasama ang anak nito. Nangunot ang noo ng dalaga at dahan-daang lumabas, kasama si Leandro na sumandal sa hamba ng pintuan. Anong kailangan mo? Tanong niya. Nasaan ang daddy mo? Gusto ko ba siyang makausap? Kalmadong tanong ng babae. Bakit? Wala na kayong dapat pang pag-usapan ni daddy, sagot ni Amara. Napasinghap ang babae at nilapitan ang dalaga. Nagmamakaawa ako. Wala akong ginagawang masama. Mahal ko ang daddy mo. Mahal ko ang pamilyang ito. Kaya parang awa mo na, ibalik mo kami sa mansyon. Ibalik mo kami. Natawa naman si Amara at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa dami ng ginawa nito sa kanyang pamilya, hindi niya kayang magpatawad. Napailing ang dalaga habang nakatingin sa kanyang stepmother na nakatingin din sa kanya. Sa tingin mo, maniniwala ako sa mga sinasabi mo. Sa tingin mo ba talaga, ganun yun kadali? Tanong ni Amara. Ako ang nag-alaga sa daddy mo noong wala ka, Amara. Hindi mo dapat ginagawa sa amin ito, lalo na't kami naman ang naging sandalan ng ama mo sa tuwing umiiyak siya habang wala ka. Please, hindi mo pwedeng gawin sa akin to, sigaw ni Lorena. Ngumiti ang dalaga. Kaya kung gawin, Lorena. Umalis ka na, at wala kang karapatan dito. Umalis ang dalaga at dumiretso sila sa kotse, hindi pinakinggan ang sinasabi ni Lorena. Kaagad silang pumunta sa ospital kung saan naroon ang kanyang ama at nagpapagaling. Hindi na siya makapaghintay na makita ito. Anong gagawin mo sa kanya? Tanong ni Leandro. Ipapakulong. Ang sabi sa akin ni tita ay sila na raw ang bahala sa kanya, at ang gagawin ko na lang daw ay ingatan si daddy at alagaan siya, saad ni Amara. Binuksan ng binata ang pinto ng kotse. That's good to hear. At least ngayon, payapa na at wala ng gulo. Maraming salamat, Leandro, ngumiti ang dalaga. Humalik ang binata sa labi ng dalaga. Alam mo ang kapalit niyan, biro ni Leandro. Natawa naman si Amara at humalik ng 3 beses sa labi ng binata. Nagtawanan silang dalawa at agad na pumasok sa kwarto ng kanyang ama. Naabutan nila itong kumakain, dahilan para mapangiti ang dalaga. Kamusta, Dad? Tanong ni Amara. Maayos na ang pakiramdam ko, anak. May binigay lang sa akin ang doktor at nagbigay rin siya ng madaling ehersisyo. Bakit kayo nagpunta dito? Kamusta si Lorena? Tanong nito. Sila tita na raw po ang bahala sa kanya, at ang tanging gagawin ko na lang ngayon ay alagaan ka, huminga ng malalim ang dalaga. I'm sorry, Dad. Ngayon lang ako naging concern sa'yo, at gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad dahil naiintindihan ko, Amara. Naiintindihan ko na kailangan mong magpahinga dahil nawala ang mommy mo. Hindi kita kailanman sinisisi sa lahat ng pagkukulang mo. Ang mahalaga ngayon ay nandito ka na. Gusto ko pang makasama ka, kaya ako nagpapagaling, nanginginig ang boses ng matandang lalaki. Napangiti si Amara at niyakap ang kanyang ama. Hayaan mo, Dad. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa lahat ng tao na nawala ako. Ngayon, magpagaling ka muna para makauwi ka na, saad nito. Ngumiti ang dalaga. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi mo siya kailangang isipin. Ang isipin mo ay ang pagpapagaling mo. Inas-ikaso niya ang kanyang ama, at agad silang lumabas ni Leandro. Naglakad-lakad sila sa malaking hardin ng ospital. Umupo sila sa upuan at agad na tinignan ang mga tao na abala sa kanilang mga ginagawa. Okay ka lang? Tanong ni Leandro. Masaya lang ako, ngumiti ang dalaga. Wala na akong kailangang pangambahan at wala na rin akong dinadalang bigat sa dibdib ko. Masaya ka na ngayon, ngumiti ang binata. Baka pwedeng tayo naman, biro ni Leandro. Natawa ng malakas si Amara at napailing. Oo naman. Ano bang gusto mo? Ngumisi si Leandro ng nakakaloko at hinawakan ang kamay ng dalaga. Magbabakasyon tayo sa isang isla. Kasama ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara at agad na napatingin sa mga mata ng binata. Hindi niya akalain na mahuhulog lalo ang kanyang loob dito. Hindi niya mas lalong akalain na ito ang lalaking mamahalin niya.
Huminga siya ng malalim at ngumiti ng matamis. Gusto ko yan, saad ni Amara. Magbo-board tayo, dagdag ni Leandro. Tumango si Amara. I love you, saad ng dalaga. Sandaling natigilan si Leandro at napatingin sa mga mata ng dalaga, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ng binata dahil matagal na niyang gustong marinig ang mga salitang iyon mula kay Amara. I love you to, mahinang sabi ni Leandro. Mahal na mahal rin kita. Napangiti ang dalaga. Akala ko noon, hindi na kita muling magugustuhan dahil masyado kang matanda para sa akin. Masyado kang matured para sa akin. Pero hindi pala. Mas lalo pala kitang magugustuhan. Mas lalo kitang minamahal. Titig na titig silang dalawa sa isa't isa, at napapikit ang dalaga nang maramdaman ang haplos ni Leandro sa kanyang pisngi. Dahan-dahan na nagdikit ang labi nilang dalawa, kaya naman mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nangilid rin ang luha sa mga mata niya bago niya pinagmasdan si Leandro. Simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang mapag-isa. Hindi ka mag-iisa kasi nandito na ako. Okay, magkasama na tayo, ngumiti si Leandro. Suminghap ang dalaga at napatingin sa kanya. Magkasama tayo, saad ni Amara. Ngumiti si Leandro at niyakap ang dalaga. Tsaka sila sabay na pumasok sa loob para puntahan ang kanyang ama. Nagising si Amara sa sikat ng araw at sa isang matamis na halik sa kanyang pisngi. Natawa siya at agad na dinilat ang mga mata para makita ang binata, na walang suot sa pang-itaas at nakangisi sa kanya. Inayos niya ang kumot na nagtatakip sa kanyang hubad na katawan. Good morning, malambing na bati ni Leandro. Natawa ang dalaga. Hi. Inaantok pa, sagot niya na may antok pa sa boses. Naghanda ako ng pagkain, sabi ni Leandro. Baka pagod ka pa kaya dinala ko na dito. Nanatili si Amara sa kwarto, tinitigan ng binata, at napangiti dahil napakasarap ng kanyang umaga. Dahan-dahan siyang umupo at sinuot ang damit ni Leandro. Napangiti pa lalo nang makita ang pagkain na nasa kanyang kama. Nagluto ka? Tanong ng dalaga. Yes. Ang sabi mo ay gusto mo ang luto ko, kaya naman ako ang tagaluto mo hanggang mamayang gabi, sabi ni Leandro. Ako na lang ang dessert, ngumisi ang dalaga. Tumawa ng mahina ang binata at humalik sa labi ng dalaga. Pwede naman. Mas masarap ka pa sa ice cream, eh. Buwan na ang nakalipas magmula nang maging maayos ang lahat. Naipakulong na rin sina Lorena at ang businessman na nobyo nito. Kaya naman tahimik na ang kanilang buhay dahil natapos rin ang kanilang problema. Ngayon, iniisip na lang ni Amara ang bumuo ng masayang pamilya kasama si Leandro at makapag-bonding kasama ang kanyang ama na nagpapagaling pa rin. Ang tita mo ang nag-asikaso sa patong-patong na kaso ni Lorena, impormasyon ni Leandro. Mabuti naman kung ganoon. Masaya ako na unti-unti na natin nakukuha ang lahat at ang kapayapaan na matagal ko na ring gusto. At least now, masaya si Dad. Masayang-masaya siya sa kung anong ginagawa niya ngayon, ngumiti si Amara. Sa sumunod na oras, lumabas sila para mag-swimming at panoorin ang mga tao na naglalaro. Napangiti si Amara dahil wala man lang siyang nararamdamang lungkot kundi kasiyahan lang sa kanyang puso. Wala man lang siyang masyadong iniisip kundi ang makasama si Leandro. Pagkatapos nilang mag-swimming, uminom sila ng alak sa isang maliit na bar at naupo sa mataas na upuan sa tapat ng dagat. Ang saya dito, nakangiting sabi ni Amara. Mabuti na lang at may bahay ka dito. Gusto mo bang manatili muna dito? Tanong ni Leandro. Pwede, ngumisi si Amara. Natawa naman ang binata. Kung saan ka masaya, doon rin ako. Alam mong ikaw ang masusunod sa ating dalawa. Buti alam mo, hinawakan ni Amara ang pisngi ng binata at humalik sa labi nito. Masyado kang gwapo. Hindi ko tuloy magugustuhan ang tingin ng mga babae sayo. Alam mong sayo lang ako, hinawakan ni Leandro ang bewang ng dalaga. Nagtaas ng kilay si Amara at tinagilid ang kanyang ulo para mas lalong makita ang kanyang leeg. Tumawa ng mahina ang binata at unti-unting lumapit para halikan ang leeg ng dalaga na nakangisi sa mga babae. He's mine, ngumiti si Amara sa mga babae habang hinahaplos ang leeg ni Leandro na hinahalik-halikan ang leeg niya. Pagkatapos nilang uminom, pumunta sila sa isang floating cottage sa gitna ng dagat. Pinagmasdan nila ang payapang dagat habang nakaupo at pinaglalaruan ang tubig gamit ang kanilang mga paa. Malalim na bumantong hininga si Amara, ngunit bago pa siya magsalita, narinig na niya si Leandro. Kung tatanungin ba kita ngayon kung gusto mong pakasalan ako, papayag ka ba? Tanong ni Leandro.
Nabigla ang dalaga at agad na nilinggan ang binata. Leandro. Naisip ko na ito na ang tamang pagkakataon para tanungin ka. Hindi na ako makapaghintay. Atat na akong pakasalan ka, Amara, ngiti ng binata. Alam mong gusto kong mangyari yun. Nangako ako na ikaw ang papakasalan ko at ang huling lalaking mamahalin ko, sabi ni Amara. Ngumiti ang binata at hinawakan ang kamay ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Amara nang makita ang isang singsing na may diamond. Marry me, ngumiti ang binata. Napakurap ang dalaga. Of course, nanginginig na sagot ni Amara. Sinuot ni Leandro ang singsing sa dalaga, na nangingilid ang luha sa mga mata at hindi makapaniwala sa nangyayari. Tinignan nilang dalawa ang singsing at sabay silang napangiti. Pareho silang hindi makapaniwala na matutupad ang isa sa mga pangarap ni Amara, ang ikasal sa taong mahal na mahal niya. Ginugulat mo naman ako, saad ni Amara. Habang natutulog ka kanina, gusto kong pagmasdan habang suot mo ang singsing. Pero ngayon, napakaganda ng singsing sa daliri mo, nakangiting saad ni Leandro. Ang tagal kong hinintay ito, Leandro. Natawa ang dalaga at pinunasan ang luha sa mga mata niya. Ngumiti ang binata, mahal na mahal kita, at gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Gagawin ko ang lahat para maging mabuti para sayo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amara at hindi na niya mapigilan. Napayakap siya sa binata sa sobrang saya. Hindi pa rin siya makapaniwala, at mas lalong hindi niya akalain na ikakasal na siya kay Leandro. Huminga siya ng malalim at napapikit ng halikan siya nito, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Ako na ang mag-aasikaso sa kasal ninyong dalawa, saad ng ama ni Amara nang makabalik sila sa bahay. Natawa pa si Isagani, na nasa tabi ng ama. Ikaw na, Dad, talaga. Ako na ang mag-aasikaso. Gusto kong makita kang nakasuot ng magandang gown, Amara. Gusto kong grandeng kasal mo, kahit hindi naman na. Dad, ang mahalaga naman. Hayaan mo akong gawin ang mga gusto ko, anak. Pambawi na din sa mga taon na nawala ka, nakangiting sabi ng matandang lalaki. Napailing na lang ang dalaga at sumandal kay Leandro, na natawa habang nakatingin sa screen ng laptop. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagtawanan pa sila bago napatingin si Amara sa kanyang cellphone, kung saan naroon ang litrato ng kanyang ina. Ma, ikakasal na ako, ngumiti ang dalaga. Ikakasal na po ako kay Leandro. Napangiti silang dalawa at sabay na sumandal sa isa't isa. Sabay din silang napangiti dahil panibagong kabanata ang mangyayari sa kanila, panibagong taon na magkasama silang dalawa ni Leandro at ang happy ending na gusto nila. Years later. Masayang nilagay ni Amara ang bulaklak sa puntod ng kanyang ina. Masaya niyang pinagmamasdan ito na walang bigat sa kanyang puso at walang pagsisisi. Malaya niyang hinaplos ang pangalan ng ina habang nakangiti, na tila ba naalala ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang ina. Ma, nagawa ko rin lahat, saad ni Amara. Nagawa ko rin ang lahat ng pangako ko sa'yo. Masaya na po ako ngayon. Masaya na po ang buhay ko kasama si Leandro. Tahimik na nagdasal si Amara at napapikit ng maramdaman ang kakaibang lamig ng ihip ng hangin. Matapos niyang bisitahin ang kanyang ina, dumiretso siya sa isang museum kung saan naroon ang kanyang asawa kasama ang anak nila. Mommy, sigaw ni Selena. Hello, baby, nakangiting sagot ni Amara habang bumababa ng kotse. Tapos na po ang work mo, tanong nito at hinawakan ang kanyang kamay. Tumango ang babae. Yes, baby. Ano, kamusta naman ang field trip? Okay na okay po, mommy. Kasama ko po si daddy, sayang po hindi kayo kasama, pero okay lang po, nakangiting sabi ni Selena. Babawi na lang si mommy, okay. Kumain na ba kayo? Kain muna tayo, saad ni Amara. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maisip nilang magpakasal. Pagkatapos niyang manganak sa kanyang panganay, natutuwa pa rin si Amara dahil unang pagkakataon niya bilang ina. Aaminin niyang nahirapan siya noong una, lalo na at alam niya na hindi niya kaya, ngunit dahil nasa tabi niya si Leandro, naging magaan ang lahat para sa kanya. Tuwang-tuwa si Selena nang makita niya ang mga isda. Ayaw na nga niyang umuwi. Mabuti na lang at napigilan ko pa, natatawang kwento ni Leandro. Natawa naman si Amara. Nako, yan pa naman ang sakit niya. Kapag gusto, gusto talaga. Mabuti nga at nakausap yan ni Daddy. Naging maayos naman, at kahit paano nabawasan ang pagiging spoiled, napangisi si Leandro. Kamusta ang trabaho mo? Okay naman. Bumalik na si Daddy galing ibang bansa,
Kaya naman pwede na ulit ako mag-leave, nakangiting sabi ni Amara. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang makulong si Lorena. Wala na siyang naging balita sa babae, kaya naman wala na rin siyang koneksyon sa mga ito. Sa mga nakalipas na taon rin ay gumaling na ang kanyang ama. Nagpasalamat siya dahil naging maayos ang proseso ng pagpapagaling nito. Sa nakalipas na taon ay naging maayos ang buhay niya kasama si Leandro. At sa ilang taon rin na nakalipas ay bumalik na rin sa kanya ang kuya niyang si Isagani sa kumpanya bilang CEO at katulong niya. Oh, tulog na, natawa ng mahina si Amara. Ako na ang magbubuhat sa kanya, mahinahon na saad ni Leandro. Ngumiti si Amara. Thanks, babe. Sabay silang pumasok ng mansyon, at agad na napaupo si Amara. Hinawakan niya ang ulo at napapikit dahil napakaraming trabaho ang ginawa niya. Gusto niya man na tumigil, gusto niyang bumawi sa kanyang ama. Naramdaman niya ang halik ng asawa sa kanyang noo, dahilan para idilat niya ang mga mata. Magpahinga ka na, saad ni Leandro. Babe, hinawakan ni Amara ang kamay ng asawa. Nagkulang ba ako? Sandaling natigilan si Leandro at napatingin sa kanyang asawa. Bakas sa mga mata nito ang pagod, lungkot, at sakit. Napalunok siya at marahang hinawakan ng kamay ng asawa at matamis na ngumiti. Hindi, sagot ni Leandro. Sigurado ka ba? Pasensya ka na at madalang ako kung makipag-usap. Babawi naman ako, baby. Babawi ako, saad ni Amara. Babe. Mahinang tawag ng lalaki at hinalikan ang likod ng palad ng asawa. Hindi ka nagkukulang sa amin ni Selena. Sobra-sobra ang ginagawa mo para sa aming dalawa. At alam nating pareho na. Naabala tayong dalawa sa trabaho. Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako dahil baka sobrang napapagod na ang katawan mo, saad ni Leandro. Napangiti si Amara at umayos ng upo. Nakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong hindi ka galit sa akin. Babawi ako sayo, okay. Sa ilang taon nilang kasal ni Leandro, napakaraming natutunan ni Amara. Bukod doon, nagbago rin ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay dahil sa asawa. Mas naintindihan nila ang isa't isa, lalo na kapag abala silang dalawa. Inaayos nila agad ang anumang hindi pagkakaintindihan. I love you, okay, malambing na sabi ni Amara. Ngumiti ang lalaki. Mahal rin kita. Huwag kang mag-alala dahil kaya ko namang alagaan ang bata habang may trabaho ka. Nandyan rin naman ang daddy mo at ang kasambahay. Ngumiti si Amara at niyakap ang kanyang asawa. Napapikit siya, sobrang mahal niya ito. Kung titignan ng bawat taon na magkasama sila, si Leandro ang nag-iisang tao na hindi umaalis sa kanyang tabi kahit kailan. Siya ang taong lagi niyang maaasahan sa lahat ng bagay. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit ito ang naging asawa niya, ang naging kasama niya sa habang buhay. Magpahinga na tayong dalawa. O baka gusto mo, sabay na tayo mag-shower, tanong ni Leandro. Natawa naman ang babae. Ikaw talaga. Sige, pwede naman. Binuhat ni Leandro ang asawa at mabilis na tumakbo papunta sa itaas. Lakas na. Natawa si Amara. Nang makarating sila sa kwarto, dumiretso na sila sa banyo. Nagkatinginan silang dalawa at hinalikan ang labi ng bawat isa. Thank you sa lahat, ngumiti si Amara. Napakarami mong nagawa para sa akin, lalo na sa pamilya namin. Napakasaya ko na ikaw ang naging asawa ko, ikaw ang naging ama ng anak ko. Masaya rin naman ako na naging ikaw ang ina ng anak ko at ang asawa ko. Parang wish ko lang noon, ngayon natupad na, ngumiti si Leandro at hinaplos ang pisngi ng asawa. Hinding-hindi ako mapapagod na mahalin ka, Leandro. Hinding-hindi ako magsasawa, saad ni Amara. Pinakatitigan nila ang isa't isa at sabay na napangiti. Alam nila sa kanilang mga puso ang saya at tiwala na malalampasan nila ang lahat ng problema kapag magkasama sila. Lahat ay gagawin nila ng magkasama. Tayo hanggang dulo. Maliwanag, lahat gagawin ko para sa pamilya natin. Lahat, saad ni Leandro. Ganon din ako, Leandro, niyakap ng babae ang leeg ng asawa. Gagawin ko rin ang lahat. Hinalikan nila ang labi ng isa't isa bilang patunay sa kanilang pagmamahalan at pangako na habang buhay silang dalawa ang magkasama. Habang buhay silang nandyan para sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, Polem. Mapigilan. Iling. Mapaiibig sayo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sayo.
O kaya lagi nang nag-aabang para ikay masilayan.